kailan po nagiging kabiguan ng ating mga tagumpay? So, kailan po nagiging kabiguan ng ating tagumpay? Sa Judges chapter 6 o Hukom kapitulo 6 versikulo 1 ay mababasa po natin ang kwento ni Gideon. Ang sabi rito ay tumalikod na naman kay Yahweh ang bansang Israel, kaya sila ipinasakop niya sa Madyan sa loob ng 7 taon. Hindi makalaban ng sa mga Madyanita ang mga Israelita, at napipilitan silang magtago sa mga kuweba, sa kabundukan. Pagkatapos maghasik sa kanilang bukirin, salakay sila ng mga Madyanita, Amalisit at iba pang tribo sa lugar na iyon. Umihimpil doon ang mga ito at sinisira ang mga pananim hanggang sa timog, sa paligid ng Gaza. Wala silang itinitirang anuman na maaring pakinabangan ng mga Israelita. Pananim, tupa, baka o asno, katulong nila sa paninira ang kanilang mga baka at mga kamelyo na hindi mabilang sa dami. Walang magawang mga Israelita, kaya dumaing sila kay Yahweh. Nang marinig ni Yahweh ang daing ng mga Israelita dahil sa pahirap ng mga Madyanita, sila pinadalhan niya ng propeta at pinasabing ganito: Inialis ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa kanilang pang-aalipin at sa lahat ng inyong kaaway. Nalupig ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinasabi ko sa inyo na ako si Yahweh, laki pangabiling huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan ng mga Amoreo, ngunit hindi kayo nakinig. Dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh na naupo sa ilalim ng puno ng isina, Ensena ni Joas, na kabilang sa lipin Abizar. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigi ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik at bakas siya makita ng mga Madyanita. Nilapitan siya ng anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, Sumaiyo si Yahweh, matapang na bayani. Sumagot si Gideon, bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin si Yahweh? Bakit wala siyang ginagawang kabalaghan ngayon tulad ng ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno? Ayon na rin sa kwento nila sa amin. Kami pinabayaan na ni Yahweh, kung hindi ay bakit natitiis niya kaming pahirapan sa mga Madyanitang ito? Sumagot si Gideon, ang sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. Sumagot si Gideon, paano ko may liligtas ang Israel? Ang aming sambayan ang pinakamaliit sa lipin ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin. Sinabi pa ni Yahweh sa kanya, may liligtas mo ang Israel pagkatutulungan kita. Lulupigin mong Madyanitang ito na para ka lamang pumatay ng isang tao. So, itong passage na ating binasa ay makikita po natin dito na kung saan ay may mga bagay po akong nakita dito na kung saan ay kung kailan po nagiging kabiguan yung ating mga tagumpay. Tatlong bagay po na nakita ko. Kasi tandaan po natin ang Israel po ay sila po ay ito po yung bansa na kung saan or bayan na kung saan ay pinili po ni Yahweh, na kung saan ay kanya pong doon po sa kanila ibinigay yung kanyang kautusan, yung kanyang mga kautusan, at sa kanila po nagpakilala ang Diyos. And hindi lamang po yun, na kung saan ay nagpakita po ang Diyos ng mga maraming kapabalaghan, marami pong mga milagro, na kung saan sila po iniligtas doon sa kamay ng tinatawag sa pagkaalipin nila doon sa bansang Ehipto, at ginamit nga po si Moses, So yun po yung kwento, at sila po ay dinala ng Diyos doon sa tinatawag lupang pangako, kung saan sila po ay nandoon na ngayon, nakatira ngayon, Yun po yung tinatawag lupang pangayon, yung promised land ng Israel. Pero despite na kung saan ang mga bagay na ito na nangyari sa kanilang mga buhay, ay makikita po natin na kung saan ay yung consistency po ng kanilang tinatawag victory ay hindi po nagpatuloy. Sa halip, ang sabi po rito ay sila po ay talagang kinawawa po ng tinatawag mga Madyanita, at itong mga hindi lamang Madyanita, pati mga Ameliseta at yung mga iba pang mga
kalaban po nila, na kung saan ay sila po ay talagang grabe po, pinahirapan ng sobra. And isa pong bagay na nakita ko, na kung saan ay nagiging dahilan ay, ang sabi po rito sa verse 1, tumalikod na naman kay Yahweh ang bansang Israel, kaya sila ipinasakop niya sa madyan sa loob ng 7 taon. So ito po yung rason kung bakit nangyayari po sa Israel, sa bansang Israel, yung mga bagay na kung saan ay sila po ay nagkakaroon ng tinatawag paghihirap, kasi nga ang dahilan ay, sabi dito, tumalikod na naman kay Yahweh ang bansang Israel. Nakita ko po mga kapatid kung sa isang bagay lamang po na kung saan ay para po yung mga tinatawag victories natin, yung mga tagumpay na meron po tayo ay magiging dahilan upang tayo ay muli po tayong mabigo, magiging dahilan upang tayo po ay hindi yung tinatawag pagpapatuloy ng tinatawag tagumpay na meron po tayo ay hindi may sa katuparan ay sa kadahilanan pa. Una pong dahilan ay kung tayo po ay tatalikod sa Diyos, kung tayo po ay tatalikod kay Yahweh. Kaya ang sabi rito, tumalikod na naman kay Yahweh bansang Israel, kaya sila ipinasakop niya sa madyan sa loob ng 7 taon. Ang sabi rito, hindi makalaban sa mga Madyanita ang mga Israelita, at pwede rin silang magtago sa mga kuweba, sa kabundukan. Doon, yun po yung tinatawag na nangyayari po sa mga Israelita dahil doon sa tinatawag pagtalikod nila sa Diyos. So, hindi lamang po yun ang tinatawag nangyari sa kanila. Sila po ay, sabi rito, sinabihan ng Panginoon, sinabihan ng Diyos na kasi nasabi itong marinig ni Yahweh ang daing ng mga Israelita dahil sa pahirap ng mga Madyanita sila pinadilisin ng propeta at pinasabing ganito, inaalis ko kayo. God is reminding them, ang sabi ng Diyos sa kanila is padala po siya ng propeta at ito yung pinasabi niya dun sa mga Israelita, inaalis ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa kanilang pang-aalipin at sa lahat ng inyong kaaway, nalupig ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupin. So, take note po, nalupig ninyo sila. So, at one time po, sa isang banda po ay makikita po natin na kung saan ay nalupig na po ng mga Israelita yung kanilang mga kalaban. So, nalupig nyo sila, nagkakaroon po sila ng tinatawag victory doon sa kanilang mga kalaban. Pero ang sabi nito, nalupig ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko sa inyo na ako si Yahweh, laki pang habiling huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan ng mga Amorreo, ngunit hindi kayo nakinig. So ito po yung pangalawang bagay, yung pagtalikod sa Diyos, at pangalawa yung hindi pakikinig. Yun po yung nagiging dahilan kung bakit yung mga kabiguan na meron po tayo, katulad po ng mga Israelita na sa isang banda ay nagiging matagumpay po sila, pero ang nangyayari po ay sa halip na yung tagumpay ay magpatuloy at yung tagumpay na meron sila ay kanila pong panghawakan, ay ang nangyayari po ay sila po ay niloob po ng Diyos na sila po ay makulog sa kamay ng kanilang mga kalaban sa mga Abilista. Sa kanilang kadahilanan po sila po ay tumalikod, at hindi lamang tumalikod, sila po ay hindi nakikinig doon sa instruction, doon sa tinatawag sa nais ni Yahweh na ipagawa po sa kanila, na kung saan sila po ay huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun yung habilin po ni Yahweh, na kung saan ang habilin po niya, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan ng mga Amorreo, ngunit hindi kayo nakinig. So, isang bagay po na kung saan ay maglilid po sa atin na ang buhay po natin ay magiging hindi maganda, yung kadalagayan, lalong na sa buhay po natin paglilingkod sa Diyos ay kung tayo po ay tatalikod sa Kanya, kung tayo po ay hindi lamang tatalikod, hindi makikinig dun sa Kanyang kalooban, sa Kanyang mga salita, ay ito po ang maghahatid sa atin na kung saan tayo po ay masasadlak sa hindi magandang kalalagayan sa buhay, katulad po ng Israel. Pero napakaganda po napakabuti po ni Yahweh na sa kabila po ng kalagayan po ng Israel na sila po ay inaalipin ng kanilang mga kalaban, ay nag-raise po siya ng isang tao by the name of Gideon, na kung saan ginamit po niya si Gideon, na kung saan ay muli pong i-restore, muli pong papanumbalikin ang kanyang bayang Israel sa kanya, kay Yahweh. And ginamit po niya si tinatawag si Gideon, na kung saan ay ito pong Gideon na to ay, sabi nga po ni Gideon ay tinawag siya ng Diyos ng bayani, kung saan siya maglilid sa Israel na upang papanumbalikin sa Diyos, yung bayang Israel, yung bansang Israel. And hindi po makapaniwala si
si Gideon kasi sabi niya sabi niya ay paano ko maililigtas ang Israel. Sabi niya, ang aming sambayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin. Pero dito makikita natin ang Diyos ay yung mga bagay na kung saan itinuturing na mahina, yung mga bagay na yung mga bagay na kung saan alam mo yung tinatawag na may termino dyan, yung tinatawag, kaya nga ang Diyos ay tinatawag sa the God of underdog. Alam mo yung underdog, yung mahina, yung bagay na kung saan ay kumbaga sa sabong, may yung mga manok na sinasabong, may tinatawag dyan dihado, may tinatawag diamado. Yung si dihado, yung hindi makalaban, yung sa tingin mo ay sa amin pang tawag doon is lupit, yung tinatawag dihado ay doon po yung puso po ng Diyos, doon po siya kung minsan ay alam mo yung tayo pong mga Pilipino, kung minsan ay sa pong trait na makikita sa atin, kung minsan doon tayo kumakampi sa tinatawag sa mga, alam mo yun, yung mga mahihina, yung mga dihado. Kaya sa sabong pala ay marami pong mga tinatawag dihadista kasi marami pong kumakampi doon sa mga tinatawag sa mga mahihina, doon sa mga tinatawag sa tingin natin ay walang makagawa. Ang Diyos po ay He is the God of underdog. Siya po ay Diyos ng mga mahihina, Diyos ng mga walang magagawa. Kasi nga, doon ay pinapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang biyaya, yung kanyang habag doon sa mga tao na itinuturing na mahihina, sa mga tao na kung saan ay walang kakayahan. So dito makikita po natin din sa passage natin binasa na kung saan ay ginamit po ng Diyos si Gideon upang muling papanumbalikin ang bayang Israel sa kanya. At ito po yung nagiging dahilan na kung saan ay muli pong na-restore, muli pong naibalik ang mga Israel, ang bansang Israel doon sa tinatawag paglilingkod kay Yahweh dahil kay Gideon. So sa umaga pong ito ay I hope na meron po tayong nakuha doon sa tinatawag pag-aaral po natin na kung saan dalawang bagay lamang po ang nagiging dahilan kung bakit yung mga kabiguan, yung mga tagumpay po natin ay nagiging kabiguan. Una po ay yung pagtalikod po natin kay Yahweh. Pangalawa po yung hindi pakikinig sa kanyang mga salita. Yung hindi pagsunod sa kanyang kalooban ay sa pagpapamagitan ng kanyang mga salita. Ito po yung magkahatid sa atin, maglilid sa atin na anumang tagumpay meron tayo ay pwede pong magiging masasadlak tayo dun sa kabiguan, masasadlak tayo dun sa hindi magandang kalalagayan sa ating buhay. Kasi tama ang sinasabi ng Biblia na apart from God we can do nothing. Kaya napakahalaga po na yung tinatawag dependency natin, yung pagtitiwala natin sa Diyos, pagtitiwala natin kay Yahweh na sa anumang paraan ay huwag tayo pong bibitaw sa Kanya, sa Kanyang poder, sa Kanyang presensya. Kasi only din pag ginawa po natin yun, tayo po ay magiging matagumpay at yung tagumpay po ay